Hello guys, today sa aking Call Financial account, ako ay nag-invest na naman ng panibagong stocks. And itong kumpanya na pinaglagakan ko, meron na rin ako investment ito dati at nilabas ko. So itong kumpanyang ito ay ang Price Corporation. And sa investment na ito ay kumita lamang ako ng 50%. Yung dahilan naman sa PPC kung bakit ko nilabas ang aking investment dito dati ay unang-una nakitaan ko na medyo mag-slow down yung company. And kating-kati ako noon ng time na yon na bilhin itong Keepers, and also ng time na din na yon ay nire-review ko na itong UBP. And yung mga kinita natin sa Price Corporation ay nailagay natin ito sa Keepers and also sa kumpanyang UBP. Nakakatawang isipin lamang ng time na binenta ko itong Price Corporation, kinabukasan naglabas sila ng report na nag-increase pa yung kanilang earnings at kumanda pa yung kanyang performance. Noong una nanghihinayang ako bakit ko binenta itong company, pero yun nga, dahil nga sa nagmaterialize yung ating investment din sa kumpanyang Keepers and UBP, and I think good call din yung paglipat natin ng ating mga investment. Today ang aking Keepers ay kumita na ng 19% and ang UBP ay kumita na ng 22%. And today, yun nga, tayo ay babalik sa kumpanyang ito. So dito sa ating completed trades, executed na yung pagbili natin sa PPC sa presyong 8.13 pesos per share. And today ay October 23, 2024. And dito sa ating portfolio tracker na andito na ang Price Corporation. Dito sa ating channel, ako nga pala si Renz, nagtuturo ng investing. And kung hindi mo pa ako masyadong kilala, panoorin mo itong video na pop-up dito para magkaroon ka ng idea about sa akin. And ang channel na ito ay hangad na makatulong sa kapwa Pilipino na willing mag-invest dito sa ating merkado. Bago natin simulan yung dahilan kung bakit ako bumalik sa Price Corporation, pag-usapan muna natin yung mga iba't ibang strategy natin sa ating brokerage account. Kasi marami nagtatanong kung bakit ako nagbebenta ng mga kumpanya kung ako ay isang long-term investor. So you have to understand first, today meron akong 3 brokerage account and iba't iba sila ng role sa aking investing journey. So ang unang brokerage account ko ay itong BPI Trade. So itong BPI Trade ko naman, so yung goal nito ay ito yung ipapamana ko sa aking mga anak. Although nawala pa akong anak ngayon, pero gusto ko na kasing masiguro yung future ng anak ko over the long period of time. Alam naman natin na ang ating merkado ay talagang tataas pa rin ng presyo. So kaya ngayon tinitake advantage ko na ang pagbili sa FM ETF hanggat maaga at hanggat mababa pa. So yung goal ng FM ETF, ito yung aking ipapamana sa aking mga anak to generations to come, no? So itong investment ko dito, hindi ko ito ginagalaw kasi for me, ito yung for long-term wealth creation. So yung inspiration ko naman dito ay nabasa ko sa book ni Tony Robbins, and doon meron siyang na-interview na isang sikat na investor and nag-donate siya ng, if I'm not mistaken, $100,000 noong 1940s, and until today yung investment na yon ay naandito pa rin and continuous na lumalago ng lumalago. Na ang goal nun ay dinonate niya sa charity, ay nakatch kasi noon yung charity na pinagdonatan niya ay hindi kukunin lahat ng investment na yon. Kumbaga patingi-tingi lamang ang kinukuha nila doon. And today yung investment na yon ay talagang nag-grow significantly. So ganito yung gusto kong ipasa sa aking mga anak to generations to come. And ito talagang investment na ito ay long term for life. As long as nabubuhay ako, never ko itong gagalawin. And ang pangalawang account ko naman ay nasa Call Financial. So today, I have so many stocks na dito sa ating Call Financial account. Ayan, mapapansin nyo. And ang pinaka-latest natin ay ang Price Corporation na binili. Ang goal ko naman dito ay mixed strategy ng dividend investing, growth investing, long-term investing, and medium-term investing. Kasi guys, kung hindi ko ibebenta lahat ng investment ko rin dito, edi sana lahat ng investment ko inilagay ko na lang sa FM ETF. Now, ang goal naman itong investment na ito ay makapag-provide at makahanap ng mga quality stocks, and kapag nakikitaan ko ng weakness and also kapag nasa overvalued and meron akong nahanap ng mga investment opportunity, ay talaga nagbebenta ako ng mga stocks dito para makapitalize ang aking investment and also mapalago ko ng mabilis ang aking investment sa Call Financial account. And yung pangatlong account naman natin ay galing dito sa Dragonfy. Dito naman ang goal ko ay ipakita sa inyo sa Pilipinas na kahit sa halagang 1,000 pesos ay kaya nating mapalago ang ating investment. Kaya hindi na hadlang today na para lamang sa mayayaman ang stock market. Today, ito ay accessible na sa lahat. Ang goal ko ay maipalago ang aking 1,000 pesos na investment. And until today, hindi ko na dinadagdagan ang aking investment na 1,000 pesos sa Dragonfy. Kasi guys, naniniwala ko na wala sa liit o laki ng investment mo para mapalago natin. Kaya ako create ang Dragonfy account na ito.
And today, ang total value na ng aking investment sa Dragonfy ay nasa halos 4,000 pesos na ito. So yung iba naman kasi dito guys ay galing sa referral na nakukuha natin sa Dragonfy and gusto natin ipaikot din ito, no? And yun nga, sa investment lamang natin na 1,000 pesos, dito natin maipapakita kung hanggang saan aabot ang ating 1,000 pesos. So kung gusto mong suportahan itong Dragonfy account ko na mapalago natin ito, please use my referral code para magkaroon din ako ng kaunting commission and para matulungan nyo rin ako mapalago itong ating investment. And also, itong Dragonfy investment natin ay nilagyan ko na rin ng portfolio history yan, no? So, every time na magkakaroon din tayo ng buy and sell sa account na ito, ay dito natin din ito ilalagay. So, if you want to support PSE Warrior, please use this link para madirekta ka na agad na mag-create ng account mo sa Dragonfy. Yung unang rason kung bakit ako bumalik dito ulit sa PPC, kung titignan kasi natin na kanilang free cash flow as of today ay talaga nag-improve na naman, no? Ito ay nasa 2.5 billion pesos na ang kanilang free cash flow. Yung kanilang income ay nasa 2.6 billion pesos, halos magkapareho na yung kanilang income and free cash flow. And also ang aking payback time year ay nasa 4.2 years na lamang. So ibig sabihin bumagsak ito, way back na ni-review ko ito dati, ito ay nasa 7 to 8 years na. And today, ito ay bumagsak to 4.2 years. Ito ay sa kadahilanan na gumanda ang kanyang financials and also talagang continuous na nag-i-increase ang kanyang performance. And also meron din ako nabasa, ito ay kakapublish lang kanina, October 23, 2024, ang kanilang earnings ay talagang continuous na tumaas. So ito ay tumaas ng 40%. So ito ay nasa 2.21 billion pesos compared to the same quarter last year, ito ay nasa 1.58 billion pesos. And ang kanilang LPG business ay continuous na nag-i-increase and continuous na nag-contribute ng malaking portion ng kanilang revenue. Ito ay nag-contribute na 93.77% and I think dagdag information sa ating conviction dito sa PPC. I think today, valid pa rin yung ating video kung bakit tayo nag-unang bumili dito sa kumpanyang ito. Kung titignan natin yung presence na kumpanya, continuous na nag-expand, continuous na nag-improve na kanilang business, for me, valid na valid reason pa rin ang video na ito. So dito i-highlights ko kung ano yung sa tingin ko until today valid pa rin yung mga rason na naandito. Now ang first question na kailangan nating masagot, saang category ba ng stock na babagay ang PPC? Now ayon kay Peter Lynch, may iba't ibang category ng stocks. Pero para sa akin, ito'y mahihalin tulad ko as a fast grower. Siguro ang iba sa inyo ay magdi-disagree na itong company bakit nasa fast grower to. Pero tayo as an individual investor, may iba't iba tayong way kung paano natin tinitignan mga stocks. And para sa akin, dito siya nababagay. Ngayon, kung ito isang fast grower, kailangan muna niyang masagot yung mga tanong na nababagay as a fast grower stock. Ang unang tanong na kailangan masagot ng Price Corporation, let's investigate whether the product that's supposed to enrich the company is a major part of the company business. So meaning, yung kanilang ine-expand na product or services, ito'y magiging major contributor ng kanilang revenue segment. Now, as of 2022, majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa LPG business segment nila. 98.5% nanggagaling dito. So nasa major check ang unang tanong. Pangalawang tanong, has a company duplicated its success in more than one city or town providing that expansion works? Now, ang Price Corporation, kilala ito sa Visayas at Mindanao at meron silang strong presence doon. Ang pinaka-business model nito pagdating sa LPG business segment nila, meron silang sales associate and also business center. Now, ang sales associate, ang pinaka-main focus nito ay mag-create or mag-provide ng new customer sa company. Now, ang business center naman, ito naman yung nagpo-provide sa mga remaining customers na nangangailangan ng new LPG and also another related pagdating sa LPG business. And also sa mga matataong lugar, mayroon silang 24/7 na open ang kanilang business center. Ito yung ginagawa nilang strategy. Now, lately lang sila pumasok dito sa Luzon. So ngayon ang tanong, kaya ba nilang i-replicate yung kanilang business success sa Visayas at Mindanao? Now ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, sa first half of 2023, ang market share ng price gas ay nasa 15.57%. So malaki yung kanilang in-improve sa kanilang market share. Last year, ang kanilang market share lamang ay nasa 14%. So dito pinapakita yung business ay nag-i-evolve
Yung brand ay nag-i-evolve because of expansion sa Luzon area at dahil sila ay strong player sa Visayas at Mindanao. And I think in the next coming 2024, we can expect and magugro pa ang kanilang market share because of their aggressive expansion. Noong 2022 alone, ang kanilang revenue ay tumaas ng 30%. Ang profit margin ngayon ng Price Corporation ay nasa 10%. Samantalang ang industry's average ay nasa negative 0.2%. Pinapakita dito sa atin na mayroong pricing power ang kumpanya. And also, kayang i-replicate yung kanilang business model na dinala sa Luzon. So I think it's safe to say na kaya nilang i-replicate yung kanilang business success from Visayas at Mindanao to Luzon. Now, ang pangatlong tanong na kailangan nating masagot, check to see the company still's room to grow. O meron pa bang i-improve ang company? Noong 2022, ang pinakamayroong malaking market share ay ang Petron na nasa 21.1%, susundan ng Liquigas na nasa 20.62%, and also susundan ng South Pacific na nasa 15.46% and Price Corporation na nasa 13.8%. Ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, ito ay pinablis ng PhilStar noong October 23, 2023. Among sa apat na mayroong pinakamalaking market share sa LPG business, ang Liquigas lamang ang bumagsak ang market share, nasa 19.14% na lamang. Pero yung tatlo dito ay talagang tumaas ang kanilang market share. And also, ang demand ng LPG ay tumaas ng 4.9% year on year on the first semester of 2023. And I think in the next coming years, tataas pa rin ang demand ng LPG business because of dumadami ng population natin and also dumadami din ang nagkakaroon ng pamilya. At dahil dito, tumataas ang demand ng LPG business sa ating bansa. Ang pang-apat na tanong na dapat nating masagot, find out whether the PE ratio based stock is at near the growth rate. Ang PE ratio ngayon ng Price Corporation ay nasa 5.3 times. Samantalang, ang past performance na kanilang earnings growth rate ay nasa 6%, earnings per share growth rate ay nasa 7.5%. Dito pinapakita na mas malaki pa rin yung past performance growth rate ng company kumpara sa kanilang PE ratio ngayon. At hindi lamang yon, may forecast ang mga analyst dito sa company na in the next coming 5 years, mayroong growth rate ang kampanya na nasa 16%. Pinapakita din dito also na mayroon pang room to grow itong business na nire-review natin. And sa pang-apat na question, nasa big check din tayo dito. Ang pang-limang question na dapat nating masagot, how much of the stock is owned by individual insiders and institutions investor? Now, according to ownership breakdown ng Price Corporation, ang institution's ownership ngayon ay nasa 1.3% lamang. That's a very good and positive sign. Why? Because ayaw natin makita sa isang company na nire-review natin, ang institution's ownership ay nasa 50 to 60%. At hindi lamang yon, ang individual insider ownership ng Price Corporation ngayon ay nasa 4.7%. So ibig sabihin, strong ang management ng company. So kumbaga meron silang strong belief na yung company nito ay mag-grow pa in the next coming years. Ang ayaw naman natin makita kapag tayo mag-i-invest sa isang kumpanya ay walang individual insiders na bumibili. Tama nga naman, ikaw ba, kung bibili ka ng isang company pero yung mga namamalakad nito ay hindi man lang bumibili, that's the sign na walang tiwala ang mga management sa isang kumpanya. Kumbaga, the chef doesn't eat, it's cooking. Pero dito sa Price Corporation, nasa 4.7%. So sa limang question na kinategory ni Peter Lynch, nasa 5 check din ang Price Corporation. So ngayon guys, ang play na gagawin ko dito ay same play ng kung paano natin ginawa ito sa Converge. Ito ako bumili sa 8.13 and bumagsak ulit ang presyo to 20%. Dito ulit ako mag-second buy. And kapag bumagsak ulit sa 6.46 ang presyo, bibil ulit ako pa na underbuy to 15% o 20%. So ganoon din yung gagawin natin, no? Continuous natin itong babantayan ulit itong PPC. Kasi yung risk natin dito today ay medyo mataas na yung kanyang presyo. I think if I'm not mistaken, ito na ata yung pinaka all-time high, no? Ayan, no? All-time high na ito. Which is tama lamang kasi yung all-time high din sa kanyang market cap, today ito na yung kanilang market cap na all-time high din. So, para sa akin ay aabangan din natin yung performance ng PPC. And yun nga, yung worst case scenario, ganun ang gagawin natin na strategy, no? So, both ng ating portfolio sa Call Financial and also sa Dragonfly ay meron na rin tayong PPC.
So ayan, today up na pala tayo dito ng 4.24%. Samantalang dito sa Dragonfly, up lang tayo ng wala pang 1%, no? Continuous natin babantayan ito kasi yun nga, sa dalawang portfolio natin, tayo ay meron ng investment. Bago ko tapusin ang video nito, meron lamang akong announcement na gustong ibahagi sa inyo. Kung member na kayo ng ating community and also nakakapag-login ka na sa ating webpage, and puntahan mo lamang to community natin, and click mo lamang ito, and sa ganitong format kanya dadalhin guys, no? Dito meron na tayong mga pinag-uusapan about sa mga investing, and yung mga tanong sa community ay sinasagot din natin. Pero guys, hindi yun yung news natin today. Ang news ko today, this week magkakaroon na tayo ng improvement sa ating community. So, every week, magkakaroon dito ng laman na ito. So, pwede nyong i-book iyan na pwede nyo akong makausap ng personal. Kasi guys, napansin ko at marami nag-i-email sa akin, hindi daw sila nakakapag-participate mga live stream because nahihiya sila kasi may mga personal silang gustong itanong. Nagbigay din ako ng time and effort din dito sa ating classroom kasi gusto ko din talaga na makatulong sa inyo. And yun nga, katulad nga ng sinabi nyo na minsan may mga personal kayong gustong sabihin, may mga gusto kayong ipakita ng personal, and also na-realize ko rin na in order na maging successful ang isang community, ang isang lugar, ang isang bansa, ay dapat maayos muna yung lahat, no? Maayos muna yung majority. So paano nga ba natin ito gagawin? Sa community na ito, sa classroom na ito, ang gagawin natin ay iisa-isahin natin yung mga tao. So pwede kayong mag-book, no? Dito na sa ating calendars pag meron ng mga data dito. And lalabas na dito yan. So pag mayroong mga upcoming schedule na pwede nyo siyang i-book dito, pwede nyo akong makausap isa-isa. Ang goal nun ay para magkaroon ka ng idea paano mo ma-improve yung investment mo, ano yung mga pwede nating tips and tools na pwede mong gamitin para i-improve ang iyong investment journey. Yun ang goal natin, no? Kaya tayo nag-create din ng classroom. So today marami na rin yung nasa ating classroom, and yun nga, in order maging successful ang isang lugar or isang pamayanan, talaga dapat mayroong alam, mayroong matatalino yung nasa loob ng community na ito. So ang kagandahan dito, hinati ko na din yung mga time ko. So strategically talaga hinati ko, no? Kasi pagdating sa business, meron din tayong side na kailangan i-allocate, and also sa pagtuturo, nagbigay na rin ako ng time na malaki para mabigyan kayo ng oras, no? Isa-isa, no? Mas maganda na isa-isa personal na maturuan kayo. So yung goal ng sites nito ng classroom natin, one person at a time. Kasi kapag naturuan mo ng malinaw ang isang tao, at the end of the day, kapag meron na siyang skill and knowledge, alam ko for sure kayo na naandito sa classroom natin ay kaya niya rin magturo sa ibang tao. Through that form and information ay maipapalago natin ang investing community natin. And also sa mga nagtatanong kung bakit mayroon tayong subscription plan na 150 pesos per month, itong 150 pesos na ito ay pwede natin i-improve itong ating community, itong ating website para maging reliable pa. And also, dito guys, makukuha mo na rin itong ating portfolio tracker. And ang portfolio tracker na ito ay talagang very useful. Based sa mga gumagamit, talagang very useful ito. Nag-i-email ito automatically and natatrack mo yung performance mo versus sa PSEI. E nakagandahan dito, as long as nag-i-invest ka sa ating merkado, continuous yan na tinatrack ng ating portfolio tracker every day. And also naandito din yung ating mga binibili at binibenta. So on time, every time na bumibili tayo, nilalagay din natin ito dito, dividend income tracker, and also itong pinakamahal natin, no, itong stock research tool. So meron tayong 30 plus years of dividend data. So alam niyo naman kung kayo ay merong website and meron kayong data feed, talagang sobrang mahal, no, na binabayaran din dito, and sobrang mahal din ang binabayaran ko para makakuha lamang ng data. Kaya nag-decide ako na magkaroon ng 150 pesos per month para makabawas na sa ating mga binabayaran din dito sa ating webpage. At hindi lamang yon, syempre meron din tayong community, which is ito yung pinapakita din natin today, and makakausap mo na rin ako ng one by one, no? So kung magbubuka ng session, so pag nag-open ako ng mga session, pwede mo akong makausap guys, pwede mo akong makausap ng personal. Libre to guys, no? Libre lamang. So yun ang perks sa pag-i-invest o sa pag-create mo ng account dito sa ating webpage. So soon ay i-improve natin ito ng sobrang maganda pa,
And yun nga. So today, nasa ano pa lamang tayo, no? Itong webpage natin, ito ay nasa ano pa lang 10%. So pwede pa natin itong improve. And sa mga nasalanta guys ng bagyo, mag-ingat kayo lagi and hopefully nasa mabuti kayong kalagayan. So bago ko tapusin ang video na ito, kung gusto mong malaman yung pagbili ko sa RRHI, kung ano yung mga dahilan kung bakit ako bumili, panoorin mo itong video na ito. Dahil sa video na ito, magkakaroon ka ng malawak na approach i-invest sa ating bansa.